Kabanata 2011. Ikaw. Ang mga sinabi ni Harvey ay nagpagalit kay Hector, siya ay galit na galit. Gustong-gusto niyang mabugbog si Harvey. Gayunpaman, kung ano ang natitira sa kanya na binalaan siya ng katwiran na kung kumilos siya ng padalos-dalos, malamang nagagawin ni Harvey na ipagpatuloy ang pagtaas ng presyo. Desidido si Hector na makuha ang longevity elixir, kahit na ano. Siya ay kinagat ang kanyang ngipin, na halos masira ng iilan sa proseso. Ibigay mo na sa kanya ang pera. Bigyan siya ng $15 bilyong. Trituhin ito bilang donasyon para itaboy ang pulubing ito. Napabuntong hininga ang buong karamihan kay Hector na deklarasyon. Nang pumayag si Hector na magbigay ng $4.7 billion dati, sila ay naguguluhan. Gayunpaman, sa sandaling ito, sumang-ayon si Hector sa $15 bilyong na presyo. Ang daming sikat na celebrity at mayayamang mga kababaihan sa gitna ng karamihan ay sinubukan ang kanilang makakaya na takpan ang kanilang mga bibig upang pigilan ang kanilang mga sarili mula sa pagsigaw. Ang mga pangyayaring nangyari ngayon sila ay kumuha ng isang pag-ikot na higit pa sa kanilang pangunawa. Isang item na nagkakahalaga ng $47 milyong sa pinakamaraming, ay agad na binili sa $1.5 bilyong, at pagkatapos agad na naibenta sa isa pa sa halagang $15 bilyong. Hindi kaya ng mga ordinaryong tao na unawain ang napakalaking halaga ng pera. Ang mga batang Panginoon at prinsipe ng itaas na bilog ng lipunan, kasama ang mayayamang kababaihan na bumubuo sa karamihan, ay nasa bingit ng pagbagsak. Salamat sa iyong kabutihang loob, young Master Thompson. Nagkurba ang mga labi ni Harvey sa isang matamis na ngiti. Ang subordinate ni Hector ay maaari lamang magalit sa kanilang ngipin sa pagkabigo habang sila ay lumipat ng pera kay Harvey. Pinanlakihan iyon ng mata ni Harvey ang mga nasasakupan. Ikaw, tama, ikaw, mahinahong sabi ni Harvey. Ikaw ang humiling sa akin na lumuhod at humingi ng awa kay young Master Thompson, tama ba? Kung ganoon, lumuhod ka bago mo kuhanin ang item na galing sa akin. Naging madilim ang mukha na parang gabi ang nasasakupan. Ayaw magalit si Hector kay Harvey sa isang napakahalagang sandali, at kalmadong nakatingin lang sa nasasakupan. Naglakad ang subordinate niya patungo kay Harvey nang walang magawa, at saka hinampas ang kanyang mga tuhod laban sa lupa. Binigyan ni Harvey ng isang maliwanag na mukha ang nasasakupan at sampulin gamit ang kanang kamay. Nakikita mo yun, wala kang choice kung hindi lumuhod ka kung sasabihin ko. Nagpatuloy si Harvey, na mahinahon. Galit ka ba? Kagatin mo ba ako? Ang subordinate na ito ay nadama na walang magawa. Siya ay kinuyam ng mahigpit ang kanyang mga kamao, hindi masabi ang isang salita. Lumuhod ng tuwid ang iyong likod, sinabi ni Harvey sa malamig na utos. Inihampas niya ang palad niya sa mukha ng subordinate ng 12 beses bago inihagis ang tinatawag na longevity elixir sa mga kamay ng nasasakupan. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Harvey sa auctioneer, na nabigla sa kabila ng paniniwala. Kumpleto na ang deal natin. Maaari kang magpatuloy sa auction. Natahimik ang buong lugar, walang inaasahan na ang isang simpleng salungatan ay magtatapos sa ganitong paraan, at si Hector na iyon ang siyang higit na nagdurusa sa pagkawala. Ang magandang babaeng auctioneer ngayon ay nakatingin ng malalim sa mga mata ni Harvey, na parang gusto niyang itatak ang mukha ni Harvey sa kanyang isip. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, at ipinagpatuloy ang pag-auction sa natitirang bahagi ng mga bagay. Gayunpaman, ang mga auction pagkatapos ay parang sobrang boring. Anuman ang pambihirang mga kayamanan na naruroon, sila ay walang lasa kumpara sa nakakalokong laban kanina. Ang mga mayayamang babae ay may mahiwagang hitsura nila na tinitigan si Harvey. Lahat sila gustong malaman kung saan ito nagmula ang misteryosong lalaki, at kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na hamunin si Hector Thompson na mag-isa. Ang pinakamahalaga, lumabas siya bilang ang panalo. Hinawakan ni Hector ang longevity elixir, ang kanyang malungkot at seryoso ang mukha.
Mahirap sabihin kung siya ay masigla o nalulungkot. Nakita ko ang lalaki na nawala ng katinuan sa sandaliang nakalipas. Alam ng lahat na si Hector ay, sa katotohanan, hindi kapani-paniwalang galit na galit. Iyon ay inaasahan bagaman. Si Hector ay kailangang magbayad ng $15 bilyong para sa isang item na makukuha sa $30 milyong lamang, kahit na sa wakas ay nahawakan na ni Hector ang longevity elixir in the end. Nakagastos siya ng 50 beses na mas mataas kaysa sa orihinal na presyo nito. Si Sakura na kanina lang nasampal sa mukha, ay bumalik sa kanyang upuan at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Hector matapos makita ang malamig na ekspresyon nito. Paumanhin, young Master Thompson. Masyado akong pabaya. Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang bagay na iyon. Upang ipakita ang aking paghingi ng tawad, ang Miyamoto Corporation ay magbabayad ng $15 bilyong. Walang katapusang kumikibot ang mga mata ni Sakura habang sinasabi ang mga katagang iyon. Iyon ay $15 bilyong, hindi lamang $150. Kahit na ang Miyamoto Corporation ay umuunlad sa island nation, ang pagkuha ng $15 bilyong sa isang kapritsyo ay tiyak na magdudulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Ngunit walang ibang pagpipilian. Kung ang pera ay makakarating kay Hector at sa kanyang pakikipagtulungan, ang mga bagay ay magiging masama para sa kanya. Mas gugustuhin pa niyang magtapon ng pera kaysa harapin ang mga ganitong kahihinatnan. Kalimutan na lang natin ito. Matapos marinig ang mga salita ni Sakura, medyo gumaan ang pakiramdam ni Hector. Sumandal siya sa upuan at kinikit ang mga mata, at parang medyo kumalma. Tumuon tayo sa pangalawang bagay sa ngayon. Huminga ng malalim si Sakura. Si Hector ay ganap na walang interes sa lupain sa Lujashoy. Ngunit kailangang ilagay ng Shindanwei at ng Miyamoto Corporation ang kanilang mga ugat sa Mordo. Sa kasamaang palad, walang karapatan ang mga taga-isla na lumahok sa mga bid na kinasasangkutan ng lupa sa Mordo Center. Isa sa mga dahilan kung bakit iginagalang ni Sakura si Hector ay dahil sa lupain sa Lujashoy. Sa tulong ni Hector sa pagbili ng lupa sa pinakamababang posibleng presyo, nagawa ng Shindanwei at Miyamoto Corporation ang pinakamalaking tubo. Nakakuha ka ba ng sapat na pera? Humulukip-kap si Hector at inilagay ito sa kanyang kandungan. Bukod sa $1.5 billion bail, meron pa tayong $15 billion. Walang problema sa pagbili ng lupa, bulong ni Sakura. Narinig ko na si Ivan ay magbibid sa atin, ngunit batay sa impormasyong nakalap ko, mayroon lamang siyang $7.8 bilyong sa pinakamaraming. Wala ring karapatang magbid sa atin ang iba. Sigurado akong makukuha natin ang lupain. Nang makita ang confident na mukha ni Sakura, hindi napigilan ni Hector ang malamig na komento, buti naman at may plano ka na. Huwag mong sirain ito sa pagkakataong ito. Kapag natapos ang auction, patayin si Harvey at dalhin si Ivan sa aking kama. Ang babaeng interesado ako ay hinding-hindi makakawala sa akin. Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Sakura kay Hector. Magtiwala ka, young Master Thompson. Ang Shindanwei ay palaging kumikilos ng lihim. Kapag natapos na ang lahat, sisiguraduhin kong may magpapadala kay Harvey. Pagkatapos nito, dadalan ko siya ng isang magandang kabaong bilang kahalili mo. Tumango si Hector na may kasiyahan. Sa ngayon, ang collaboration namin ng Shindanwei ay umabot na sa bagong yugto, mahinahong sabi ni Hector. Kahit na umaasa ako na ang iyong Panginoon o ang iyong Ama ay pag-usapan ang kanilang mga susunod na hakbang sa akin sa hinaharap. Hanggang ngayon, Miss Miyamoto, hindi ka na kwalipikadong gawin iyon. Itinaas ni Hector ang magandang panga ni Sakura gamit ang kanyang kamay at hinaplos ito. Talagang nakakaakit ang babaeng ito. Taglay niya ang alindog at kapangyarihan upang mapasaya ang sinumang lalaki. Ngunit tulad ng sinabi ni Hector, hindi na siya karapat-dapat na maglingkod dahil ang parehong partido ay nasa bagong yugto ng kanilang pakikipagtulungan. Hindi mapakali si Sakura na parang alam niyang may sasabihin si Hector ng ganito balang araw. Siyempre, young Master Thompson.
Pagkatapos nito, sasalubungin ka ng aking Panginoon sa Mordo, sagot ni Sakura sa maharlikang tono. Habang si Hector at Sakura ay abala sa pag-arte ng lovey-dovey, inihagis ni Harvey ang kanyang bank card nang hindi gumagalaw. Maya-maya lang ay nagsalita si Tyson sa gilid. Sir York, bakit natin sila binigyan ng potion of longevity? Kung ang bagay na iyon ay kasing ganda ng sinasabi mo, kaya naming itago ito para sa aming sarili. Sinulyapan ni Harvey si Tyson bago tumawa. Naniniwala ka ba na may ganoong bagay? Natigilan si Tyson. Hindi siya makapag-react ng maayos. Kung magtagumpay ang longevity elixir, si Yusudra ang magiging unang immortal sa mundong ito. Mukhang misteryoso ang bagay na iyon at lahat, ngunit ito ay mercury lamang. Sa totoo lang, ito ay mercury, ang sangkap na matatagpuan sa mga thermometer. Naging itim lamang ito dahil sa hindi magandang teknolohiya sa pagpino noong sinaunang panahon. Mukhang natarante si Tyson. Dahil sinabi ito ni Harvey, walang dahilan si Tyson para pagdudahan ito. Kung nalaman ni Hector na nakabili siya ng $15 bilyong na halaga ng mercury, sino ang nakakaalam kung ano ang kanyang mararamdaman? Habang patuloy na nag-uusap sina Harvey at Tyson, nagpatuloy ang auction. Gayunpaman, walang nakakuha ng atensyon ng mga tao. Hindi nagtagal, sa wakas ay lumitaw ang huling item. Pinatugtog ng magandang auctioneer ang video at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapakilala. Ang lupain ay matatagpuan sa Lujashoy Mordo at sumasaklaw sa 1,000 ektarya. Sa kasalukuyan ang tanging bakanteng lupain sa Mordo Beach. Ibinenta ang lupa sa isang mayamang may-ari ng negosyo mula sa Hong Kong 20 taon na ang nakalilipas ngunit ibinalik na bilang pag-aari ng gobyerno dahil sa kakulangan ng pag-unlad. Ito ay muli na ngayong isina-auction. Habang nagpe-play ang video, makikita ng mga manunood na ang lupain ay matatagpuan sa gitna ng Lujashoy. Kung binuo ng maayos, ang halaga ay magiging napakalaki. Kahit na isang ordinaryong gusaling pang-opisina ang itinayo doon, tataas ang commercial value nito. Gusto ng mga grupong pinansyal at malalaking kumpanya sa loob at labas ng bansa ang bahaging ito ng lupa, ngunit lahat sila ay nabigo. Ngayon, ang mga makapangyarihang Mordo figure at elite ay nagulat nang makita ang lupain na na-auction. Ang ilan ay sabik na magbid, kahit na wala silang gaanong pera. Ang pagmamay-ari ng lupa ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng stepping stone para makapasok sa nangungunang social circle ng Mordo. Ito ay ligtas na sabihin, ang lupa ay isang malaking bagay. Parehong tuwid na umupo sina Hector at Sakura. Ang lupa ay kumakatawan sa kanilang mga karaniwang interes. Hindi mahalaga kay Hector kung nakuha niya ang lupa o hindi. Magiging icing lang sa cake. Si Sakura naman ay umaasa sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng maliwanag, na nagpapakita ng kanyang walang kamatayang ambisyon. Matapos ipakilala ng auctioneer ang lupa, nag-aalab ang damdamin ng mga tao. Umubo muna siya bago pinadalhan ng matamis na ngiti ang lahat. Dahil lahat ng tao dito ay may tamang kaalaman sa lupa ng bansang H, simulan na natin ang auction. Ang batayang bid ay $1.5 bilyong. Ang mga bid ay maaari lamang itaas bawat $150 milyong. Walang limitasyon sa huling presyo. Magsimula na tayo. Hindi na napigilan ni Hector ang karatula, $1,650 milyon. Malamig na bulalas ni Hector. Maraming tao ang naging alinlangan matapos makita ang tumataas na tanda ni Hector. Hindi naman kasi lahat ng ahas na hamunin siya. At least, sa ngayon, si Harvey York lang ang may ganoong katapangan. Ito ang binalak ni Hector. Gusto niyang ipakita ang kanyang lakas at supilan ang lahat ng naruroon. Nang magsimulang mag-akala ang lahat na tiyak na pagmamay-ari na ni Hector ang lupa, pinag-cross ni Harvey ang kanyang mga paa at kinusot ang kanyang mga mata. Young Master Thompson, bakit ang kuripot mo pa rin? Sa isang auction na tulad nito, kailangan mong maging matatag. Halimbawa, magbibid ako, $15 bilyong.
Bahagyang natigilan ang mga tao matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Namilog ang kanilang mga mata sa gulat habang nakatingin kay Harvey na may nalilitong mga ekspresyon. May treasure vault ba siya? O maaari siyang mag-print ng pera kung gusto niya? 15 bilyong dolyar. Akala ba niya $150 lang? Maraming tao ang gustong tumayo at sampulin si Harvey ngayon din. Sinong nasa tamang pag-iisip ang mag-provoke ng ganyan? Natigilan din si Yvonne, pero makalipas ang ilang segundo, ngumiti siya. Akala niya ay hahayaan siyang maglaro sandali ni Harvey, ngunit ang nangyari ay agad siyang gumawa ng isang killer move. Si Hector, na dati ay kalmado at mapagmataas, at si Sakura, na ang mukha ay kasing lamig ng yelo, ay hindi napigil ang tumayo. Ang kanilang mga titig kay Harvey ay sumasalamin sa kanilang kagustuhang punatin siya. Nalampasan na ni Harvey ang linya. 15 bilyong dolyar sa unang bid. Harvey York, si Sakura, na halos hindi na makaipon ng sarili, ay kinagat ng husto ang kanyang mga ngipin na halos mabasag ang mga ito. Kung nagkaroon siya ng pagkakataon, matagal na niyang sinunggaban si Harvey. Sa halip, naiwan ang auctioneer na medyo masakit ang ulo. Sa pag-iisip ng 1% komisyon na makukuha niya sa bidding, tinanong niya si Harvey sa mahinang tono, "Mr. York, sigurado ka bang kaya mong tumawad ng ganoon kataas?" Maging ang auctioneer ay nagdududa sa kanyang pandinig. Totoo ba ito? Nag-workout ang lahat sa loob lang ng isang gabi. 15 bilyong dolyar, kukunin ko ang lupain. Tamad na ikanaway ni Harvey ang kanyang kamay at saka pinaningkitan ng mata si Hector na nakaupo sa hindi kalayuan sa kanya, na ngayon ay malungkot ang ekspresyon. Ngumiti si Harvey kay Hector at ngumisi, "Young Master Thompson, isa ka sa 4 na Young Masters ng Walls Inc. Dahil mayaman ka, bakit hindi mo ako paglaruan? Siyempre, ang rules ay katulad ng dati. Hindi na kailangang itaas ang bid ng 1.5 bilyong dolyar sa bawat oras. Napaka-boring. Kung maglakas loob kang itaas ang iyong bid sa 30 bilyong dolyar, ipinapangako ko sa iyo na susundan ko ang 45 bilyong dolyar. Paano ang tunog na iyon? Ikaw, nanginginig sa galit si Hector. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap niya ang isang taong napakawalang galang sa kanya. Pinandilatan ni Hector si Harvey ng masama. "Harvey York, sa tingin mo ba gusto namin ang lupain ito sa anumang halaga?" Tumahol si Hector. "Anong biro?" Sakura reared her teeth at itinapon ang kanyang hawak na ballpen. Sinamaan niya ng tingin si Harvey. Ang lupang ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 7.8 bilyong dolyar. Magbabayad ka lang ng mas malaki. Hinding-hindi namin tataasan ang bid, kahit na brain dead kami. Para sa kanila, si Harvey, na nagtaas ng bid sa 15 bilyong dolyar, ay ang pinakabobo sa mundo. Marami ang tumitingin kay Harvey na parang ginagamit din siya. "Hindi bagay sa akin. Don't forget, binayaran mo lang ako ng pera," mahinahong sagot ni Harvey. "I bid for nothing. Makukuha ko ang lupa na walang mawawala. Kung ayaw mong samantalahin ko ang sitwasyon, dapat mong itaas ang iyong bid sa lalong madaling panahon. Kung hindi, makikinabang ako ng gusto sa sitwasyong ito." Sa panunuya ni Harvey, nanginginig ang kanang kamay ni Hector na nakahawak sa kanyang tabako. Ginamit ni Harvey ang pera ni Hector para ipahiya siya. How dare this man act like that? Naghahanap siya ng kamatayan. Binatukan ni Hector si Harvey ng galit na tingin at malamig na umungol, "Dahil tutol ka sa akin, malugod kong ibibigay ang lupa sa iyo. Pero sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo sa huli." Malamig na tumawa si Sakura. Nabawi niya ang ilan sa kanyang dating kalmado. Maaaring kumilos si Harvey na parang pagmamay-ari niya ang langit, ngunit may paraan si Sakura para mapaluhod siya. Dati, natatakot siya sa Mordo, isang teritoryo ng bansang H. Salamat sa galit ni Hector kay Harvey, nakuha niya ang buong suporta ni Hector at nagawa niya ang gusto niya sa Mordo. Sa oras na ito, naisip na niya ang walang katapusang paghihirap na ekspresyon ni Harvey.
Kabanata 2015. Bahagyang ngumiti si Harvey kay Hector, saka tumagilid ang ulo sa auctioneer. Dahil ayaw na niyang Master Thompson sa lupain, sa palagay ko ay wala nang makakalaban sa akin. Bakit hindi ka pa nakakatama ng martilyo? Natigilan sandali ang auctioneer. Pagkaraan ng 1 segundo, bumalik siya sa kanyang katinoan at iwinagayway ang kanyang maliit na martilyo. Land H of Lujashoy, $15 bilyong mula kay Sir York. Sigaw niya, tuwang-tuwa, pumunta ng unang beses. Pumunta ng 2 beses. Pumunta ng 3 beses. Ibinabalita ko na ngayon na nagtagumpay si Sir York sa pag-aari ng Land H ng Lujashoy. Nagpalakpakan ang mga tao na kasing lakas ng kulog. Kahit anong mangyari kay Harvey, makikilala siya kahit saan, dahil sa away nila ni Hector. Ilang mayayamang babae pa nga ang nagpamukha kay Harvey na interesado nang makaisip sila ng mga paraan para mapalapit sa kanya at makuha ang kanyang pera bago siya mamatay nang wala sa oras. Si Hector, na nakaupo sa gitna ng row, ay nakatayo at nakatitig kay Harvey nang may pagtataka. Magaling ka, binata. Ikaw ang unang taong naglakas loob na paglaruan ako ng ganito. Hindi pa ako nakatagpo ng isang tulad mo, mula nang ako ay ipinanganak. Pero maniwala ka sa akin, mauunawaan mo ang pagsisisi kapag lumabas ka sa pintong ito. Umikot si Hector at umalis kasama si Sakura. Gayunpaman, bago siya lumabas ng auction room, nakangiting tinawag siya ni Harvey. Young Master Thompson. Hindi malinaw kung pagsisisihan ko ang pagpili na iyon o hindi. Pero ikaw, dapat ay pinagsisisihan mo na ngayon. Ang pagbili ng $15 bilyong na halaga ng Mercury ay sapat na para makagawa ka ng marka sa iyong family tree, tama ba? Natigilan si Hector nang makalabas siya. Galit siyang lumingon kay Harvey. Anong ibig mong sabihin, Harvey? Naririnig mo ako. Nagkibit balikat si Harvey. Yung tinatawag na longevity elixir ay literal na mercury lang. Don't tell me hindi mo rin alam yun. Sinimulan ni Hector ang pagbabalat ng mga itim na tabletes, galit na galit. Tumulo ang murang mercury sa kanyang palad. Nabigla at ikinagalit niya ang tanawin sa parehong oras. Inakay ni Harvey si Ivan at ang iba pa niyang mga tauhan palabas ng auction hall. Nang madaanan niya si Hector, tinapik niya ang balikat ni Hector. Ang aking pakikiramay, Young Master Thompson. Hihintayin ko ang iyong tugon. Pero mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Kung hindi mo ako kayang patayin, maniwala ka sa akin, tatapusin kita. Habang pauwi, nirepaso ni Ivan ang sertipiko ng real estate sa kanyang kamay. Sa kalaunan ay nakumpirma niya na si Harvey ang nagmamay-ari ng lupa sa kanyang pangalan. Sa lupaing ito, maaaring umunlad ang Sky Corporation sa Mordo. Sa mga ari-arian at kapangyarihan ni Harvey sa loob ng Mordo, naging madali para sa Sky Corporation na manirahan sa Mordo. Binuklat ni Ivan ang mga pahina, saka bumantong hininga. Ginoo York, bakit mo pa sinusubukang e-provoke si Hector kung nakuha mo na ang gusto mo? Noon, hindi maintindihan ni Ivan ang mga kilos ni Harvey. Hindi makikigulo si Harvey sa ibang tao kung hindi siya nagalit sa kanya. Gayunpaman, ngayon, siya ay nagpunta sa matinding haba upang asarin si Hector ng paulit-ulit sa kanyang sariling kagustuhan. Si Hector ng Islanders, ay nasa blacklist ko siya. On top of that, napakatusong tao ni Hector. Kung hindi ko siya gagalitin ngayon, hindi niya ako tatangkaing patayin. Ang mga taong nagpaplano ay palaging magiging mas mahirap harapin. At ang isang kumikilos ng walang ingat ay palaging puno ng mga kapintasan. Isa pang bagay ang mahalaga. Ang insidente ng pamilya Smith ay dapat na nasa kritikal na yugto sa ngayon, hindi ba? Kung nasa akin ang atensyon ni Hector, wala siyang pakialam sa mga Smith. Nang marinig ni Ivan ang mga salita ni Harvey, lumambot ang kanyang ekspresyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2016.
Bumilis ang sasakyan papunta sa highway, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa Fragrant Hill Villa sa distrito ng lungsod pagkatapos. Papasok na sana siya sa garahe ng villa, biglang bumagal ang driver. Nakakunot ang noo ni George Sable na nakaupo sa harapan. Sir York, may mali. Napapalibutan ng mga pulis ang lugar. Dapat ba tayong pumunta sa ibang lugar para magpahinga, o? Tinitigan ni Harvey ang mga sasakyan ng pulis na may mga kumikislap na ilaw at ang mga inspector na nagsusungit sa mga bintana, nanliit ang kanyang mga mata. May nangyari sa loob ng villa, isang bagay na malaki. Makalipas ang ilang saglit, bumantong hininga si Harvey. Ang ating mahal na si Young Master Thompson ay kumikilos ng walang ingat ngayon. Kahit na, ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Gaano katagal? Kalahating oras. Siya ang nagplano na mangyari ito. Kung pinlano niya ito bago o pagkatapos ng auction, gayunpaman, nasa iyo. Kung ginawa niya ang lahat ng ito pagkatapos ng auction, kailangan kong aminin na siya ay medyo malakas. Nag-forward si Harvey ng mga text habang nagsasalita siya. Bahagyang natigilan si Yvonne. Nang makita ang ekspresyon ni Harvey, napagtanto niyang hindi siya nagbibiro. Ang eksena sa harap niya ay dapat kay Hector, ngunit hindi alam kung ano mismo ang kanyang ginawa. Matapos mag-isip sandali, tahimik na sinabi ni Yvonne, Mr. York, lahat ay may araw sa pamamagitan ng libro. Kahit gaano kalakas si Hector, hindi niya gagawin ang ganito. Hindi. Ang biglaang pag-frame ng isang tao ay malamang na magdulot din ng maraming problema para sa kanya, tama ba? Higit pa rito, ang Mordo ay isang internasyonal na metropolis. Kailangan niyang bigyang pansin ang kanyang pandaigdigang impluensya. Kung siya ay lumampas sa linya, ang gobyerno ay agad na papasok. Tumawa si Harvey. Minsan, gagawa ang mga tao ng mga bagay na hindi masabi dahil nagbubukas ang mga pagkakataon, mahinahong katwiran ni Harvey. Kung tutusin, walang nakuha si Hector sa paggastos ng $15 bilyong. Gusto siyang kausapin ng mga Thompson at ng mga taga-Islander. I guess he's feeling really annoyed right now. Kung hindi niya ako iiwan ngayon, baka hindi siya makatulog ng maayos ngayong gabi. Siyempre, he was only daring enough to play a trick on me. At saka, hindi ako taga-Mordo. Wala rin akong strong background dito. Ikaw ay iba. Kung pupunta siya para sa iyo, hindi ka maaaring baliwalain ng pamilyang Xavier o ng pamilyang Smith dahil ang kanilang reputasyon ang nakataya. At kapag nangyari iyon, ito ay magiging isang pakikipaglaban ng nangungunang pamilya. Sa tingin ko ay hindi ginusto ni Hector na mangyari iyon. Naging galit na galit ang ekspresyon ni Yvonne. Kung gayon, ano ang gagawin natin, Sir York? Tahimik na tanong ni Yvonne. Dapat ba tayong tumawag ng pulis? Tumawa siya, hindi na kailangan. Dapat nating gawin ang kinakailangang aksyon upang ayusin ang mga bagay. Ni hindi natin alam kung anong klaseng sorpresa ang inihanda ni Young Master Thompson para sa atin, kaya ano ang silbi ng pagtawag ng pulis? Cool na sagot ni Harvey. Hindi rin natin masasabi sa kanila na sinusubukan tayo ni Hector ngayon, hindi ba? Umasim ang ekspresyon ni Yvonne. Inabot ni Harvey ang ulo ni Yvonne. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko ito. Magmaneho. Walang sabi-sabing tumango ang driver, pagkatapos ay dahan-daang nagmaneho. Pumasok ang sasakyan sa pasukan ng garahe. Napakakipot ng lugar, kaya mahihirapang umikot ang mga sasakyan. Sa isang segundo, isang dosenang inspector ang dumating mula sa lahat ng direksyon. Lahat sila ay nagsusuot ng mahigpit na ekspresyon habang nakalagay ang kanilang mga kamay sa kanilang mga baywang, kung saan nakalagay ang kanilang mga baril. Ang inspector na namumuno sa grupo ay kumatok sa bintana ng kotse sa likod, sinenyasan ang lahat na lumabas ng kotse. Itinulak ni Harvey ang pinto ng kotse at lumabas habang kusa na nakasuot ng confused na ekspresyon. Ako ay isang law-abiding citizen, Inspector. Bakit lahat kayo nakaharang sa dinadaanan namin, pwede ko bang itanong?
Matapos masulyapan ang larawang kinunan bago sukatin si Harvey, malamig na bumulalas ang inspector, alisin mo siya. Gustong lumabas ni Yvonne sa sasakyan, ngunit tinitigan siya ni Harvey bago muling nagtanong sa inspector. Sa panahon ngayon, dapat man lang ay magbigay ka ng mga dahilan para sa iyong pag-aresto. Tama ba, inspector? Hindi ba nararapat na kunin mo ako ng may tuwid na mukha ngayon? Hindi ka ba natatakot na ilantad ka ng media sa pagyurak sa batas ayon sa gusto mo para sa iyong kalamangan? Bahagyang natigilan ang inspector sa mga sinabi ni Harvey. Harvey York, tama ba? Hindi mo ba alam ang ginawa mo? Malamig na tanong ng inspector. Nagkibit balikat si Harvey. Ako ay isang mamamayang masunurin sa batas sa lahat ng oras. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko na huliin ako ng isang malaking grupo ng mga inspector. Pinandilatan ng inspector si Harvey bago sumenya sa kanyang mga kasamahan. Pagkatapos ay may maingat na nagdala ng isang litrato. Nakikita mo yun, bulalas ng inspector. Napatingin si Harvey sa larawan. Hindi siya nag-react noong una, ngunit pagkatapos ay isang kakaibang hitsura ang nagpinta sa kanyang mukha habang siya ay nanlamig sa kinatatayuan. May bangkay sa larawan. Siya ay may pangalan, Miwa Fujihara. Nakilala mo ba ang biktima? Malamig na tanong ng inspector. Si Miss Miwa Fujihara, isang sikat na influencer na may visa mula sa Island Nation. Natagpuan siya sa guest room ng Villa No. 11 matapos magbigti. Nagkibit balikat si Harvey. Kilala ko si Miss Fujihara. Pagkatapos ng lahat, dumalo kami sa hapunan ng pamilya Malone. Pero ano ang kinalaman ng pagkamatay niya sa akin? Ayon sa aming mga mapagkukunan, binyantaan mo si Miss Fujihara. Sinabi na ganap mong e-blacklist sa DERN at ng buong entertainment industry ng Mordo. Sigaw ng inspector. Napag-alaman sa aming investigasyon na ikaw ang may-ari ng DERN at Hendian World Studios. Tiyak na magagawa mo ang isang bagay na iyon. Kaya dahil nagawa ko ito, nasangkot na ako sa pagkamatay niya. Mapaglarong tanong ni Harvey, nasaan ang iyong patunay? Siyempre may proof kami. Kung hindi, sino ang mangangahas na hulihin ang isang lalaki na kasing lakas mo? Ang kailangan mong malaman sa puntong ito ay mayroon kaming dahilan upang maniwala na kasangkot ka kay Miss Fujihara. Sa karagdagan, ang embahada ng Archipelago Country ay nagpadala sa amin ng isang opisyal na liham na humihiling sa amin na ipatupad ang batas ng walang kinikilingan. Ginoong York, kahit gaano ka pa katatag, anong klaseng background ang mayroon ka, o kung sino ang kilala mo, natatakot ako na kailangan mong palihim na sumama sa amin. Kung hindi, tatakpan ka namin bilang isang terorista at babarilan ka kaagad. Pumunta ka. Alisin silang lahat. Matigas na utos ng inspector. Hinugot niya ang baril sa baywang niya at saka itinutok sa ulo ni Harvey. Hindi pinansin ni Harvey ang baril, blanko ang mukha at walang emosyon. Masaya akong sumama sa iyo. Ngunit si Miss Xavier at ang iba pa ay walang kinalaman dito, tama ba? Hayaan mo silang umalis. Dahil gusto mong ipatupad ang batas ng walang kinikilingan, may karapatan kang tretuhin ako ng patas. Mali ba ako? Ang inspector na nangunguna sa pag-aresto ay hindi inaasahan na mananatiling kalmado si Harvey sa mga ganitong sitwasyon. Bahagya siyang kumunat ang noo, saka nag-wave ng kamay. Bigyan ng daan, hayaan mo na yung iba. Napatingin si Harvey kay Tyson. Maya-maya pa ay pumasok na ang sasakyan sa garahe. Ngumiti siya. Nang walang ginagawang walang ingat, sumakay siya sa isa sa mga sasakyan ng pulis. Vroom! Ilang sandali pa, umalis na ang mga sasakyang nag-escort kay Harvey. Para naman sa Fragrant Hill, ilang inspector ang nanatiling upang mapanatili ang kaayusan habang sila ay kumukuha ng ebidensya. 3:00 ng hapon, ang unang sangay ng Mordo Police Station. Pumasok sa loob sina Rachel at Aidan kasama ang ilan pang tao pagkatapos parada ang kanilang sasakyan. Nakita rin si Yvonne, na may kasamang ibang tao, na lumabas ng hall. Dumating din sina Kelly, Hazel, June at lahat ng dumalo sa handaan noong nakaraang gabi.
Natigilan sina Rachel at Aidan matapos makita ang napakaraming tao. Lumapit si Rachel kay Yvonne at bumulong, "Miss Xavier, bakit inaresto si Sir York?" Siyempre nabigla sina Rachel at Aidan sa narinig na balita. Sa lakas ni Harvey, walang paraan na mapunta siya sa ganitong sitwasyon. "Anong ibig mong sabihin, bakit?" Bago pa makasagot si Yvonne ay tumawa na si June. Si Harvey ang nagsabi sa lahat sa party na i-blacklist niya si Miss Fujihara mula sa buong Mordo Entertainment Industry. Bilang resulta, nagbigti siya dahil sa lahat ng pressure. "Hindi namin alam kung si Harvey ang tunay na pumatay o hindi, pero namatay si Miss Fujihara dahil sa kanya. Kailangan niyang pasanin ang buong responsibilidad." Nang magsalita si June ay lubos na nakakaawa ang kanyang ekspresyon. Natapos ang pagbili ng pamilya ng isang villa, ngunit pagkaraan ng isang araw ay naging murder house ito dahil sa insidente kay Miwa. Hindi lang sinara ng mga pulis ang buong lugar, bumagsak agad ang halaga ng villa dahil dito. Namumula si June sa galit. Dahil namatay si Miwa, wala nang paraan para mabayaran siya ni June. Gayunpaman, si Harvey ay hindi patay at dinala dito para sa pagtatanong upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Gustong-gusto ni June na sakalin si Harvey hanggang mamatay. Sa mata niya, si Harvey ang may kasalanan. Napabuntong hininga si Hazel. Nakita pa ng mga pulis ang ilan kay Miss Fujihara sa silid ni Harvey. Pinaghihinalaan nila na pinilit siya ni Harvey sa hindi masabi na mga bagay na humantong sa kanyang pagkamatay sa sarili dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan. Kung totoo yun, si Harvey ay makukulong sa mahabang panahon. Matapos marinig ang usapan ng mag-ina ng ganito, napakunot ang noo ni Kelly. "Pwede ba kayong dalawa man lang magkaroon ng kagandahang loob?" Sinasabi ng mga inspector na ito ay haka-haka lamang. Wala pang malinaw na ebidensya. Si Harvey ay inaalagaan na namin mula pa noong bata pa siya. Pwede ba kayong dalawa man lang ay magtiwala sa kanya? Tumawa na naman ng malamig si June. Bakit siya natatakot na pagchichismisan siya ng mga tao kapag gumagawa siya ng mga karumal-dumal na bagay? Nalaman ko kahapon. Nakuha niya siguro ang kanyang villa sa hindi masabi na paraan. Ang isang taga-nayo na walang kabuluhan ay nakakuha ng $150 milyong na villa ilang araw lamang matapos ang pagdating sa Mordo. Sinong maniniwala sa ganyan? Binabalaan kita ngayon, Kelly. Manahimik ka na lang. Itigil ang pagtatanggol sa kanya kapag ginamit kanya. Kumunot ang noo ni Kelly, saka dahan-daang umiling. Imposible. Ang batang iyon ay gustong magsalita ng malaki, ngunit siya ay may mabuting puso. Walang paraan na pipilitin niya si Miss Fujihara na gawin ang anumang bagay. Napabuntong hininga si Yvonne. "Maaari akong magpatotoo dyan." Pumasok si Miss Miwa sa kwarto ni Harvey kagabi. Nabasag daw ang shower head, kaya gusto niyang maligo sa kwarto ni Harvey. Na-inform ko na ito sa pulis. Bibigyan nila ng patas na pagtatasa si Harvey. Nasira ang shower head. Ang lakas ng loob mong gumawa ng mga katangahang dahilan. Binigyan ni June si Yvonne ng mapanuksong tingin. "Miss Xavier, maaaring mayroon kang isang pambihirang pagkakakilanlan at isang napakataas na katayuan, ngunit wala kang ganap na karanasan sa buhay. Kakabili lang ng villa, maging ang mga kasangkapan ay hindi nagamit. Ngunit sasabihin mo sa akin na nasira ang shower head sa unang araw. May coincidence ba? Kalimutan mo ito, hindi ka paniniwalaan ng mga pulis. Sa tingin mo ba sila ay mga tanga o ano?" Kumunot ang noo ni Yvonne sa sinabi ni June. Dati, kumikilos si Yvonne para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sa paghusga sa patutuo ng mga manunood kagabi, si Harvey ay nasa isang masamang posisyon. Halos iisa ang sinabi ng lahat. Ayon sa kanila, nagkaroon ng conflict si Harvey kay Miwa kagabi at nagbanta na i-blacklist siya mula sa buong Mordo Entertainment Industry. May motibo, at may mga saksi. Ang tanging patunay na kailangan. Maaaring hindi kasuhan ng murder si Harvey, ngunit tiyak na masisisi siya sa pagtulak sa isang dayuhang bisita sa kanyang kamatayan.
Ang mga bagay na tulad nito ay madalas na nangangailangan ng maraming parusa. Kasabay ng katotohanan na maaari rin itong ituring na isang diplomatikong pagtatalo, kahit na ang mga makapangyarihang numero ay hindi nang ahas na makisali. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, ang 8 hanggang 10 taong pagkakakulong ay maituturing na isang magaang sentensya. At kung si Harvey ay mapupunta sa kulungan, ang kanyang reputasyon ay ganap na masisira. Pakiramdam ni Yvonne ay sasabog na ang kanyang ulo. Gusto niyang gamitin ang kapangyarihan ng pamilyang Xavier o ng pamilya Smith para lutasin ang problema, ngunit pinigilan siya ni Tyson, at sinabing utos iyon ni Harvey. Ang pamilya Xavier at ang pamilyang Smith ay hindi dapat masangkot sa sitwasyong ito anuman ang mangyari. Habang ang lahat ay abala sa pag-iisip at pagsasabi ng kanilang sariling mga opinyon, ilang Toyota Centuries ang nakitang nakaparada sa labas ng bulwagan. Bumukas ang pinto ng kotse, tumambad si Hector at ang kanyang mga tauhan. Naningkit ang mata ni Yvonne sa nakita. Natarante siya. Sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya, naramdaman ni Yvonne na ang pagkamatay ni Miwa at ang pag-aresto kay Harvey ay konektado kay Hector. Ngunit pagkatapos na magpakita si Hector sa himpilan ng pulisya ng walang pag-aalinlangan, walang sinasabi kung ano talaga ang tumatakbo sa kanyang isip. Nang makita ni Kelly, June at ng iba pa si Hector ay natigilan sila. Makalipas ang ilang segundo, dali-dali silang lumapit sa kanya para bigyan siya ng mainit na pagtanggap. Young Master Thompson, Young Master Thompson. Ang ibang mga influencer na naruroon ay napuno ng saya. Hindi inilihim ni Hector ang kanyang pagdating sa mordo at lumabas na siya sa napakaraming entertainment news at financial media. Sa makatuwid, marami ang kinikilala ito. Nona Xavier, bati ni Hector sa lahat bago lumapit kay Yvonne. May malungkot na ngiti sa labi niya. May magandang karakter si Kuya York. Nakakalungkot lang na nakilala niya ang ganoong aksidente. Nakakahiya, kung nandito ka para kutsain kami, umalis ka na. Wala akong balak kausapin ka, malamig na sumagot si Yvonne. Napangiti si Hector, as expected sa isang babaeng hinahangaan ko. Dahil prangka ka, diretso ako sa punto. Magpalitan tayo. Kabanata 2020, isang pakipagpalitan. Natigilan si Yvonne, natulala. Kahit alam niyang may masamang intensyon si Hector, hindi niya maiwasang alagaan si Harvey. Casual na nagsindi ng mahaba at manipis na sigarilyo si Hector at napabuntong hininga. Sa huli, si Miss Miwa ay isang taga-isla. Ang kanyang pagkamatay ay maaaring makabuluhan o hindi depende sa kung paano ito gusto ng mga taga-isla. Alam mo na medyo may relasyon ako sa mga taga-isla. Sa isang salita lang, mapapatigil ko sila sa paghabol sa pagkamatay ni Miwa. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng pagkakataon na pagandahin ang sitwasyon. At saka, may kakilala ako sa Mordo Police Station. Kung bibigyan mo ako ng kalahating oras, makakapagbigay ako ng bagong patutuo para sa bawat saksi. Maaari ko pang gawin ang ilang matibay na ebidensya na mawala. Mawawala din ang tsismis sa media sa loob ng kalahating oras. Sa maikling panahon, ang ating makapangyarihang si Sir York ay lilito ng hindi nasaktan, ganap na mabubuhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay sa karangyaan. Ano sa tingin mo? Natigilan si June, Hazel at ang iba pa nang marinig nila ang sinabi ni Hector, ang lahat ng iyon sa mahinahon at confident na tono. Napatingin sila kay Hector na puno ng hindi makapaniwala. Alam na alam ni Aidan, Rachel, at ng kanilang mga tauhan ang hidwaan sa pagitan nina Harvey at Hector. Umaasa silang tatabi lang si Hector at manunood, kahit na hindi niya sinubukang patayin si Harvey gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit hindi kailanman sa kanilang pinakamaligaw na imahinasyon ay pinangarap nilang mag-alok siya ng tulong kay Harvey. Napangiwi si Yvonne. Ano ang gusto mong kapalit? Dahil ito ay isang kalakalan, kailangan mo munang sabihin sa akin kung ano ang gusto mo. Tama, hamalakhak si Hector. Bago ako pumunta dito, sinabi sa akin ni Sikora na kunin kay Harvey ang Land H sa Lujashue kahit anong mangyari,
mahinahong simula ni Hector. Ngunit noong nakita kita, ang ideyang iyon ay matagal nang nawala. If you are willing to give me a chance and have dinner with me, ako na ang bahala sa lahat para kay Harvey. Paano ang tunog na iyon? Hector flashed Yvonne a genuine smile, na parang ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Dapat tanggapin mo ang alok, Miss Xavier. Sa paghusga sa kanyang lakas, naniniwala akong magagawa ni Young Master Thompson ang lahat ng kanyang sasabihin. Hindi sinasadyang bulalas ni Kelly. Hindi lang natin mapapanood si Harvey na manatili sa likod ng mga rehas sa buong buhay niya. Naturally, walang paraan si Kelly para ituwid ang kasalukuyang sitwasyon. Ngunit dahil handang tumulong si Hector, natural na walang pakialam si Kelly. May gustong sabihin sina June at Hazel bilang tugon ngunit nanatili silang tahimik matapos silang titigan ng galit ni Kelly. Hindi pinansin ni Hector ang mga titig ng lahat at ngumiti ng matamis kay Yvonne. Miss Xavier, sa tingin ko ang trade na ito ay makikinabang sa inyo ni Harvey. Sa isang paraan, makakalabas siya ng hindi nasasaktan. Sa kabilang banda, ang pagkain kasama ko ay nangangahulugan ng pagbibigay ng tamang paliwanag para sa pamilya Xavier at sa pamilya Smith. Pagkatapos kumain, kung magpapasya ka pa rin na hindi mo ako type. Hinding-hindi na ako aasa sa iyo, I swear to God. Ano sa tingin mo? Hindi alam ni Yvonne ang sasabihin matapos makita ang taimtim ng ngiti ni Hector. Maya-maya, may pumasok sa isip niya. Pagkatapos ay mahinahon siyang sumagot, "Salamat sa iyong alok, Young Master Thompson. Pero tumatanggi ako, sa paghusga sa karakter ni Sir York, mas gugustuhin niyang makulong magpakailanman kaysa sa akin na tanggapin ang ganoong alok. Let's go." Natigilan si Hector matapos marinig ang kanyang pahayag. Pagkatapos noon ay nagliwanag ang kanyang mga mata.